kabataan na mababago ang buhay. Maraming pamilya ang sabihin natin ay maaring maipagmalaki ang kanilang mga anak na nakatapos ng pag-aaral at maiahon sa kumunoy ng kahirapan ang kanilang pamilya. Ay narito po mula po sa ating sariling kakayahan. Ito pong bagong Jetmatic Pump sa ating lola. Tanggapin mo ang iyong yan. Numanto pa dito sa ating barangay na programa nating Mahal na Bukal Tres. Yung sa kapila, pang yung kanyang pinangako noong siya umahangad na lang. Kaya masaya kami, natutuwa kami at bumalik siya. Magandang araw po sa lahat ng atin pong mga masugid na tagapakinig, taganood at tagapagsubaybay para po sa panibagong araw ng atin pong talakayan, ang programang Aksyon, Tulong, Solusyon. Ito po ang Discartres. kasama si Bukal Tres, Mangkukang. At ngayon nga po tayo po ay napapanood via Facebook Live sa Marinduque News Network MNN at live din po tayo sa kanilang YouTube channel at sa Channel 3 or MNN or Lucky 7 Channel 3. At syempre po, ngayon po bilang pagbubukas ng atin pong programa, isang magandang araw po sa atin pong minamahal na Bukal Tres Mangkukang, ang bukal sa unang distrito ng lalawigan ng Marinduque. Kamusta po Bukal? Batiin po muna ninyo ang atin pong mga tagapakinig at mga tagapagsubaybay ng atin pong programa. Bago tayo bumati sa ating mga tagapagsubaybay at tagapagtangkilik ng programang ito, ay nais muna nating ipakilala sino ba ang kasama natin na ating co-anchors sa programang Discartres. Nariyan po, nagsalita na nga ang ating kasama, si Christian Asis. Say hi, Christian. Hello po sa atin po mga tagapakinig at mga manonood mula po sa Buwak, Mugpog at Gasan. At gayon din, ang isa pa nating co-anchor, si Miss Joylyn Hintay. Say hi, Miss Joylyn. Hello po, magandang hapon sa lalawigan ng Marinduque. Ayan. At nais nating batiin una ang ating pinakamamahal na kongresista ng ating lalawigan ng Marinduque, Congressman Lord Alan Velasco. At alam niya na meron tayong radio program. Kasama din ang ating tatay, Governor Presby Velasco. Gayun din si Vice Governor Dean Angeles at ang mga kasama nating bukal sa unang distrito at sa pangalawang distrito ng ating lalawigan. Gayun din ang ating mga ex-officio members at ang ating mga tagapagsubaybay sa 6 na bayan ng ating lalawigan, mula sa mga pamalaang bayan, lahat ng mayors ng 6 na bayan, especially ang ating sa bayan ng Mugpog, si Mayor Augusto Leo Livelo, sa bayan ng Buwak, Mayor Army Carion, at sa bayan ng Gasan, si Mayor Rory Tolentino, kasama ang kailang mga pangalawang punong bayan at lahat ng mga masisipag din na miyembro ng Sangguniang Bayan. At Christian, Joylyn, nais nating batiin ang mga nagdiwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Setyembre. At narito, nais nating batiin noong September 10, si Kapitan Arnel Lasso. Happy birthday, Kapitan. Kayo din po si Cap Romel Latorena, noong September 11, Barangay Daypay. At ang ating co-anchor, si Christian Asis, nagdiwang din ng kanyang karawaan noong September 21 sa bayan ng Gasan. Gayon din si Kapitan Miguel Magkamit noong September 29. Atin din pong binabati at pagdidiwang ng kanyang karawan si Kagawad Betty Dugmao, si Ate Baby sa Barangay Market Site. At gayon din si dating Kagawad Ernie Mancia ng Barangay Balogo na nagdiwan ng kanyang karawan nitong
at itong September 27 at kahapon lang, binabati rin natin ang selebrasyon ng kaarawan ng ating minamahal na Provincial Administrator, wala pong iba kundi si PA Mike Velasco. At nakakatuwa at ang kanyang selebrasyon ng kanyang birthday ay ginanap sa bayan ng Mugpog, diyan sa Mugpog Covered Court. At kasabay nito ang opening ng basketball tournament at birthday concert natapos sa atin mga alas 3 ng madaling araw kanina. So happy birthday po sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan sa unang distrito at sa pangalawang distrito na nagdiwang ng kanilang kaarawan sa buwan ng Setyembre. Happy birthday po sa inyong lahat. And muli po, maligayang kaarawan sa lahat po ng mga binati ni Bokal Antonio Tres Mangkukang. At syempre po, bilang bahagi ng atin pong programang Diskatres, kakamustahin din naman natin ang mga naging kaganapan nitong mga nakaraang linggo. Mga dinaluhang mga programa, aktibidad at mga lakbay-aral ng ating pong minamahal na Bokal Tres Mangkukang. Kamusta po, Bokal Tres, ang mga lakbay-aral na inyo pong pinuntahan itong mga nakaraang linggo? Bago natin yan sagutin, Christian, shout out tayo nandyan at nanonood sa atin ngayon ang napakasipag na direktor ng Marelco. Walang iba kundi ang aking kaibigan, si Director Christopher Mingi Morales. Hi, Director Christopher. Salamat po sa inyong pagtunghay sa ating programa, sa lahat ng mga taga Marelco at lahat ng mga kawani ng Marelco dito sa Ihatob at sa buong Marinduque. At tayo po ay napili po ang lalawigan ng Marinduque, ang legislative o ang sangguniang panlalawigan sa mahigit na kulang na 100 lalawigan sa ating bansa ay nabigyan po ng oportunidad ang lalawigan ng Marinduque at napili na maipadala upang mag-aral at magsanay sa bansang Japan, sa Tokyo, Japan. Ito pong tinatawag na GRIPS, ito po yung Graduate Institute for Policy Studies sa bansang Hapon o sa bansang Japan. At ito po ay programa ng Provincial Board Members League of the Philippines. Sa pamumuno po ng aming presidente, si Board Member Ram Revilla, anak po ni Senator Bong Revilla. Ayan, nandyan po ang picture. Yan po, kita ninyo, yan yung picture na nag-graduate tayo. Kasi 2-day intensive training at ang dami pong pinag-usapan, ang dami nating mga bagay na nakuha na madadala natin para sa ating lalawigan ng Marinduque. At yan po yung culmination, culmination activity, my graduation po talaga. Alam niyo mga kababayan, iba pag ang Japan, ang nagbigay ng pagsasanay. Very strict sila sa oras. Very strict sila sa oras. At hindi ka bibigyan ng certificate of completion kung ikaw ay pabanjing-banjing at ikaw ay hindi dumadalo ng pagsasanay na ito. At makikita yan ng ating lalawigan sapagkat mayroong nakahanay ang 16th Sangguniang Panlalawigan members na dumalo sa pagsasanay at pag-aaral sa Japan. At meron tayong mga nasa pipeline na gagawing legislative action, mga batas, mga resolution na ating nakuha sa benchmarking at doon mismo sa pagsasanay na nagawa sa Japan. So yan yung mga nangyari sa ating travel, study training sa bansang Japan. At nandiyan nga yan, nakita po ninyo, naka-share ang picture na talagang mga nakatuto kami. Ayan, ninanakaw lang natin yung sandali na mag-picture. Kita po yung mga nakatungo at mga nagbabasa at mga nagsusulat talaga. Ayan. Wow, congratulations po sa ating pong minamahal na Bokal Antonio Tres Mangkukang. At yun nga po yung Provincial Board Member League of the Philippines in cooperation with Japan Graduate Institute for Policy and Studies o yung tinatawag pong GRIPS. At syempre po, dagdag kaalaman yan para sa atin pong mga lingkod, panlalawigan para sa kanila pong ginawang lakbay-aral sa Japan. At ngayon nga po, Bokal,
magbalik tanaw naman po tayo sa mga programang talagang kinagigiliwan ng mamamayan ng Distrito 1, lalo't higit yung unang pangako ni Bokal Tres Mangkukang. Bagamat alam nating ito ay matunog na sa maraming tao at alam na alam at very popular or popular na ito ang yubakan, adobohan at tubaan, ang pangakong hatid at hinandog sa atin ng ating pong minamahal na Bokal Tres Mangkukang sa unang distrito ng lalawigan ng Marinduque. Sa usapang diskarte, Bokal Tres, papaano nyo po naisipan, anong diskarte ang inyong ginawa para dalhin ang tradisyon na kinamulatan ng bayan ng Mugpog, ito nga pong yubakan, adobohan at tubaan, na kung saan gumawa kayo ng diskarte para dalhin sa buwak at sagasan. Anong diskarte po ang inyo pong ginamit dito, Bokal? Alam mo, Christian, talagang pinag-aralan natin ito, paano ang konsepto, paano ito tatakbo, ano ang mga activity na kasama sa buong gawain ng ating yubakan, adobohan, tubaan o festahan sa Nayon. At yan nga ay sinisimulan sa pagkakayod ng bingi. At kalahok dyan, meron tayong may apat tayo na kayuran, at may 4 na kababaihan mula sa sektor ng Porpis, magsasaka, mangingisda, mula sa sangguniang barangay, mula sa youth, kung sino man ang nais na sumali, ay magkakayod sila ng bingi. At yun nga yung hindi siya pabilisan kundi papinuhan. At may corresponding premyo yan. At ito naman, after nun, susundan naman yan ng pagkayod naman ng niyog. Oo. At katulad nga ng ating mga nabanggitan ng ating una nating programa, na ito ay hindi rin pabilisan kundi paramihan ng pagpaga ng duga. Mayroong baso na ibibigay sa kanila. Kung sino ang pinakamadami, yun ang panalo. At yun naman ay gagamitin naman sa adobong manok. At yung bingi ay gagamitin naman doon sa paglahok sa ating niyubak. So, yun yung unang dalawang gagawin. And then, sisimulan na itong pagyubak. Ayan na. At nakakatuwa nga kasi kung nakasama ba sa ating itong ginagawa natin na pagtapos magyubak ay mayroong 4 na contestant na kukunin yung halo. Ito po yung pinakamasayang parte. Ayan. Ito yung pinakahihintay at pinakamasayang parte ng piyestahan sa Nayon, ang yubakan, adobohan at tubaan. Yung tinatawag naming paggalingang humimod, maglinis, tabing galang, paglumlom ng halo. Yan yung nakakatawa at kinagigiliwan ng lahat ng mga mamamayan natin dito sa Distrito 1. Bokal, paano po natin ito naisipan or paanong diskarte natin ito ginawa? Alam mo, talagang sinabi natin para mas masaya, mas sumakit sa tiyan sa mga nanonood, at lahat talaga ay mag-enjoy. Ayan nga, yung ating halo, hindi man aalisin yung mga tirang pinagyubakan nandyan. At itataas sila paunahan ng paglinis ng halo na yon. At hihimuran nga nila, lulumin nila, lahat na. So masaya talaga. Nag-enjoy talaga lahat ang mga manonood natin, ang ating mga participants doon sa ating yubakan. At gaya nga po ng ginagawa namin sa bawat barangay, at para sa kaalaman na rin ng lahat ng mga mamamayan ng Distrito 1, ang bayan po ng Gasan ay binubuo ng 25 barangay. Para po sa inyong kaalaman, sa 25 barangay po na binubuo ang bayan ng Gasan, tapos na po namin puntahan isa-isa bawat barangay para gawin po ang piyestahan sa Nayon, ang yubakan, adobohan at tubaan. At syempre po, ang bayan po ng Buwak ang isa sa pinakamarami at pinakamalaking barangay dito sa buong lalawigan ng Marinduque. Sa 6 na po at isang barangay na binubuo po ang bayan ng Buwak, tapos na rin po namin gawin ang ganitong kasiyang piyestahan sa Nayon. At ngayon nga po, patuloy po kaming umaarangkada sa bayan kung saan nagsimula ang ganitong natatanging tradisyon. Ang bayan po ng Mugpog, patuloy po kaming umaarangkada para gawin po ang piyestahan sa Nayon, ang yubakan, adobohan at tubaan. At ito po, yung pangako talagang hatid at tinupad
handog ni Bukal Tres Mangkukang. Oo nga, di ba Christian, tanda mo pa yan? Na talagang yung sinisigaw natin, yan yung una nating sinasabi sa plataforma natin noong nakalipas na halalan. Sabi nga natin, ulit-ulit natin, mga minamahal natin dito sa barangay na ganito, pag tinulungan po ninyo na maluklok at maihatid sa sangguniang panalawigan si Tres Mangkukang, ang unang gagawin natin, babalik po tayo sa barangay na ito at i-blow out ko po kayong lahat sa pamamagitan ng napakasayang yubakan, adobohan at tubaan, piyestahan sa nayon. At sa awa ng Diyos, natupad natin ito. Kahit magastos, kahit mapagod, kahit walang pahinga, Sabado at Linggo, kasi napakadaming barangay, 123. So talagang ito ay in-schedule natin upang tuparin lang ang ating mga pinangako. Talagang ito ay nagawa at tinupad ng inyong Bukal Tres Mangkukang. At lahat ng barangay na isagawa ito, lahat sila nagsasabi, napakasaya. Una sa kanilang barangay. Ngayon lang ito nangyari. At gusto nga nila, sa sunod ulit, magkaroon ulit niyan eh. Christian, Joylene, sabi nila, Bukal Tres, baka sa sunod ulit, magyubakan ulit kita. Kasi talagang napakasaya at napakaganda. Ayan. So Joylene, 'di ba? Anong experience mo diyan? Kasi ikaw yung nag-i-interview. Anong sinasabi ng ating mga punong barangay, mga kagawad, mga pangulo ng mga organisasyon? Ano yung nadidinig mo sa mga interview mo sa kanila? Syempre, Bukal, dahil ako ang nag-i-interview sa kanila, tuwang-tuwa at unang sinasabi ng ating mga barangay captain na maraming salamat daw sa iyo at ikaw lang talaga ang nakaisip ng ganitong diskarte, Bukal, na ang yubakan, adobohan at tubaan talagang doon nabubuo yung pagsasama-sama ng mga buong barangay. Nabubuklod-buklod muli ang dapat ay yung nung unang panahon ay dapat talaga ginagawa pa rin sa ngayon upang tawag dito, Christian, para tuloy-tuloy ang ating mga nakagisnang tradisyon at mga kultura. Yeah. At ang kagandahan nga po dito sa Piyestahan sa Nayon, ang yubakan, adobohan at tubaan, ay hindi lamang po naghahatid si Bukal Tres Mangkukang ng masasayang programa at aktibidad. Ito rin yung panahon at pagkakataon namin, lalo tigit ni Bukal Tres Mangkukang, na bumaba sa bawat mga komunidad upang sila ay kumustahin, usisain, tanungin at obserbahan ang kanila pong mga barangay upang tugunan ang kanilang mga pangangailangan, problema at hinanaing. At ako bilang isa rin sa mga punong abala ng programang ito, masasabi kong napakaganda ng experience, ng hindi malilimutang karanasan dahil ako bilang Marinduqueño, aaminin ko man sa sarili ko, hindi ako nakakapunta sa mga pagkakalalayong barangay. Hindi ko pa naiikot ang lahat ng barangay dito sa buong Marinduque. Pero nung ginawa po namin itong Piyestahan sa Nayon, kahit sobrang layong barangay, napuntahan po namin, lahat nalibot namin. At syempre, Christian, meron din tayong question and answer para sa ating mga kalahok, para sa personal na buhay ni Bukal Tres upang lubusan pang makilala ng mga tao kung sino nga ba si Bukal Tres Mangkukang. Ano nga yung ginagawa? Ano yung tinatanong mo question sa kanila? At may premyo yan, di ba? Kung sino makakasagot? Opo, may premyo yan. May kaukulang halaga at papremyo yan. At ang papremyo niyan, syempre, pansit bihon at sabon. Tuwang-tuwa ang mga tao. Kadalasan kong tinatanong, bago maging isang ganap na bukal si Bukal Antonio Tres Mangkukang, ano muna ang kanyang naging posisyon sa bayan ng Mugpog? Ayan. Ganyang mga tanong po ang mga binabato ko. Tapos, tinatanong din natin sila, sino ang asawa ni Bukal Tres Mangkukang? Pang-ilan sa mga anak si Aphrodite? Ayan, mga tipong ganyan. At ang pinakamasaya dito ang tanong, kung ang Tagalog ng picture ay larawan, ano naman sa Tagalog ang photographer? Nako, kaya takbuhan na sila, di ba? Takbuhan na ang mga tao. Oo, nakakatuwa.
Ayan. So alam naman ng mga manonood natin, no? Huwag na natin sabihin yung sagot at alam nila 'yan. No? Ay, nako, talagang napakasaya, napakaganda ng iniiwan natin na experience sa ating mga kababayan sapagkat doon nabubuo muli ang pagkakaisa, camaraderie, ang bayanihan sa puso, sa isip ng ating mga kabarangay sa mga komunidad. Sabi nga po ng ating po mga napupuntahan, mga barangay officials, mga tao roon, kasaysayang maituturing sa kanilang mga komunidad at barangay yung ginagawa po naming piyestahan sa Nayon. Dahil bibihira nga po silang mababaan ng mga lingkod bayan natin kung kaya't napakalaking bagay sa kanila na magkaroon ng ganitong mga aktibidad at programa. Kung kaya't talagang maituturing nilang kasaysayan, isang masayang kasaysayan sa kanilang mga barangay ang ganitong programa at aktibidad. Yeah. At ngayon po, Bukal, syempre marami po tayong mga tagapanood. Batiin po muna natin sila. At syempre nga po, nanonood po si Barangay Kagawad ng Barangay Bangbang, Tita Sonia Soto. Hello po, magandang hapon Hello, po. Hello, Kagawad Sonia. Lako. At gayon din po, si Kagawad Jenson Manlises ng Barangay Bugnuyan. Magandang hapon po, Kagawad Jenson. Yes, Kagawad Jenson, salamat sa panonood. SK ng Tigyon. Hi, LJ Estrada, Mexico is watching. Alam ko nasa Manila ito. Badjo Pantoja. Hi. Hello. Good evening. Good afternoon. SK Fed President Christopher Mingi Morales. Hello po. And Eileen Istoya Habat, ang atin pong kasama sa Sangguniang Palalawigan sa opisina ni Bukal Tres Mangkukang. Darrell James Mahaba. Sino pa? From Romblon, Gianna Forio Pregon. Hello po. Partner, may gusto ka pang batiin? Binabati rin po natin si LJ Estrada, Mexico. Magandang hapon po sa iyo. Si Gianna Forio, si DL Vlogs, at si Sir Christopher Mingi Morales. At syempre po, binabati natin lahat ng mga nanonood sa atin pong programang Discartres. Bukal, baka may gusto ka pong batiin? Oo, sa atin, ang binabati natin lahat ng mga nakikinig. Lahat na naka-tune up, lahat na naka-tune in, sa kanilang mga Facebook, sa TV, sa radio, lahat ng tagapakinig at tagapagsubaybay ng ating programang Discartes dito sa Marinduque News Network. Binabati ni Bukal Tres Mangkukang lahat po kayo. At yun nga po ang programang Aksyon, Tulong, Solusyon kasama si Bukal Tres Mangkukang ay magbabalik. Kabataan na mababago ang buhay. Maraming pamilya ang sabihin natin ay maaring maipagmalaki ang kanilang mga anak na nakatapos ng pag-aaral at maiahon sa kumunoy ng kahirapan ang kanilang pamilya. Ay narito po mula po sa ating sariling kakayahan. Ito pong bagong Jetmatic Pump sa ating dala. Tanggapin mo ang iyong yan. Naman ito ba dito sa ating barangay na programa nating Mahal na Bukal Tres? Ako maganda po na buhay ang pamumuhay ng araw sa kabataan ko. Pang yung kanyang pinangako noong siya umaangat na kaya masaya kami, natutuwa kami at bumalik siya. At nagbabalik nga po ang atin pong programang Discartres. At ngayon nga po bilang pagpapatuloy ng atin pong talakayan sa atin pong piyestahan sa Nayon, ang Yubakan, Adobohan at Tubaan, panoorin po natin ang ilang mga masasayang video na atin pong nalakap mula po sa mga
mula po sa iba't ibang barangay na atin pong pinuntahan para po sa atin pong masayang programa. Maraming salamat po at kami po'y lubhang masaya na natupad na po ang pangako ni Bukal Tres Mangkukang nung siya po ay pumunta dito noong po siya ay nangangampanya. Sa gayon po, ang Barangay Agumay-Mayan po ay talaga po napapasaya sa ngayon dahil sa yubakan, adubuhan at tubaan. Sana po, ang lahat po ng ito na kanyang ginawa bilang isang bukal ay marami pa pong biyaya na sa kanya ay dumarating na sana sa sunod po. Muli po, mabuhay! Tres Mangkukang Bukal! Tres Mangkukang mula sa Barangay Agumay-Mayan. Maraming salamat po. Kagawad ng Barangay, Kagawad Jerby Monsanto. Kagawad, ano pong masasabi natin? At narito na, ginaganap na po natin ang programang handog sa atin ng ating Bukal Tres na yubakan, adobohan at tubaan sa ating barangay. Sobra ang galak at kasiyahan po namin dito sa aming Barangay Mahunig dahil po sa ginanap dito ang yubaka, ang piyesta sa Nayong, yubakan, adobohan at tubaan ni Bukal Mangkukang. Talaga pong tinupad niya kung ano man po ang kanyang sinabi at ipinangako sa amin. So, lubos po kami talagang nagpapasalamat. Unang-una po, talagang nandito lahat, pinaanyayahan niya sa amin ang mga senior citizen, mga popis, mga mahingisda, single parents, para po maipadaman niya ng taos-puso ang kanyang pagmamahal. Talaga po, napakabuti mo Bukal, napakabait mo po. Salamat po, maraming salamat po mula po sa aming sanggunian. Yun lamang po, and God bless. Unang-una po kami nagpapasalamat na sa aking pamunuan kasama ng aking mga sangguniang barangay at aking po mga karabarangay na yung po pangako ni Bukal Tres ay talaga po tinupad niya at kami pa yung kauna-unahang barangay talaga na kanyang nilaanan ng panahon. So alam ko naman po na maraming mga tulong na ibinibigay si Bukal Tres. Nagpapasalamat po kami dahil sa kanila pong mga assistants ay nabigyan po kami at saka sa mga ibang pong kahilingan namin ay kami po talagang inapulaya. Maraming salamat po kayo sa iyong pong magandang katulungan. Sana po ay maraming ka pa pong matulungan na mga ating kababayan. Maraming salamat po. Napakasaya ng ating yubakan adobohan tubaan sa ating mga kabaranggayan. Tuwan-tuwa talaga ang buong barangay sa programang ito. At syempre po, taos-puso po tayo nagpapasalamat at buong kababaang loob po kaming nagpapahatid sa inyo ng pasasalamat sa lahat po ng barangay officials ng Bayan ng Gasan, Bayan ng Buwak at Bayan ng Mugpog sa inyo pong napakainit na pagtanggap sa amin sa inyo pong barangay. At ngayon nga po, bilang pagpapatuloy po ng atin pong talakayan sa ating pong programang Discartres, pag-uusapan naman po natin ay ang tulong para sa mga kapos nating mga kababayan. O ang alam po natin na syempre dito po sa atin pong lalawigan, hindi mawawala yung mga nangangailangan ng tulong, hindi lamang po sa medikal, edukasyonal, sa napakaraming bagay. At isa nga po sa atin pong napagkalooban ng tulong mula po sa opisina natin sa Sangguniang Panlalawigan ay noong August 1, 2024 mula po sa Bayan ng Gasan sa Barangay Mahunig. Bukal? Ayan. At alam nyo, isa sa kagawad dyan na pinsan natin, si Kagawad Dilian sa Mahunig ay tumungo sa ating tanggapan at nais na patulungan itong isa niya sa kabarangay, isang kanyang kabarangay, si Nanay Chona Andrade. At makikita ninyo sa picture dati, yan yung siya, nakahiga lang siya. At ang sugat niya, talagang pasintabi sa mga nagmimerienda. At talagang bukas, naknak talaga mula sa talampakan hanggang sa singit niya yung kanyang sugat, no?
At hirap na hirap talaga siya niya mga panahon na yan at halos ikamatay na niya. At pinuntahan natin, binigyan natin ng tulong at nanawagan tayo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng Facebook at ibigay natin ang GCash number ng kanyang anak. At lubos-lubos ang pasasalamat ng inyo pong Bukal Tres Mangkukang sa lahat ng may butihing puso na nagpaabot, nagpadala ng kanilang napakahalagang tulong. At yun ay nagamit ni Nanay Chona Andrade para makapagpagamot ng kanyang malalang sakit. At makikita natin, nandiyan nga, pina-flash ang video before and after. So, panoorin po natin ang video ni Nanay Chona Andrade. Nanay Chona, kumusta ka po? Okay lang po. Ano po ang iyong kalagayan ngayon? Nanay, pwede ka pong manawagan. Nanay, ito po, magsalita po, hingi po tayo ng tulong sa mga tao para kay mapagamot ng tama. Tulungan niyo po ako. Ito po at humihingi sa inyo ng tulong ang ito po ang kanyang ito po ang kanyang asawa, si Tatay. Tatay, ano po ang pangalan ninyo? Nelson po. Si Tatay Nelson Andrade. Tatay Nelson, pwede kayo na po ang magsalita, nakarecord po kayo at kayo po yung mananawagan sa mga may butihing puso yan. Kung sinama po, may mabuting puso na po tulungan po kami. Nag-help po po. Yung sahod ko po sa isang linggo. Magandang araw po sa inyong lahat. Naririto po kami sa bahay ni Nanay Chona Andrade upang kamustahin, bisitahin si Nanay Andrade kung kamusta na siya at malaman kung ano ang mga pagbabago kay Nanay Chona Andrade. Nanay Chona, kamusta ka na po? Okay lang po. Kamusta na po ang iyong sugat? Magaling Magaling na po. Kailangan ko lang po yung mga maintenance. Meron ka po ngayong maintenance. Ay, wala pa po. Ako na. Pero kailangan mo po ng maintenance. Dapat ay may maintenance ka pero wala kang pangbili po ng maintenance. Ano po, kamusta naman po nanay, kailan po gumaling yung iyong sugat? 2 taon po bago gumaling. 2 taon po bago gumaling. Pero marami pong nagpaabot ng tulong sa inyo. Maraming salamat po sa mga nagpaabot ng tulong. Ano po, nahihirapan ka po nanay lumakad sa ngayon? Hindi ka pa po makalakad. Hindi pa po. Ano po yung ganito namin? Ano po, nanay? Tinahi po ba ganyan? Hindi po. Pero sino po paano po kayo nakakapunta dito sa maliwalas na kubo? Ina-wheelchair ka po. Sariling wheelchair mo po. Opo, bigay po namin. Bigay po ng pamangkin ninyo. Ganun pa man po, nakamusta natin si Nanay Andrade. Medyo mabuti na po ang kalagayan niya ngayon. Ngunit, meron siya dapat maintenance, ngunit hindi siya makapag-provide, hindi siya makainom dahil sa kakapusan ng financial. Ano po, ganun pa man po, maraming salamat po sa lahat na nagpaabot ng tulong upang madugtungan pa ang kay Nanay Chona Andrade na buhay. At ganoon din po, maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng tulong at magbibigay pa ng tulong kay Nanay Chona Andrade. At sana po marami pa pong magbigay ng tulong dahil kailangan pa po ni Nanay Chona Andrade ng kanyang pang-maintenance. Ano po, hindi po siya makapag-maintenance ngayon dahil kulang po siya sa financial. Ano po, bagaman po't may trabaho ang kanyang asawa, kulang na kulang pa rin po ang kinikita ng kanyang asawa dahil meron po silang pinag-aaral na anak at ganun din po kay Nanay Chona Andrade na kailangan ng gamot. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nagpahatid ng inyong mga tulong at sana po muli nating tulungan si Nanay Chona Andrade. Nanay Chona, ano pong masasabi ninyo sa mga nagbigay, nagpaabot ng tulong sa inyo? Maraming salamat po sa mga nagbigay. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat. At nandiyan po ang GCash number ng ating Nanay Chona Andrade sa mga nais pong magpahatid pa ng kanilang mga tulong para kay Nanay Chona Andrade. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.
Ayan, nakita po ninyo ang video. Yan po ay kuha noong 2022, October 1. Ano po, ilang buwan pa lang po tayo sa pagkakaupo at ang dami nang lumalapit sa opisina ng inyong Bukal Tres Mangkukang. Isa lamang po si Nanay Chona Andrade sa mga tinutulungan natin. At talagang hirap na hirap, at halos mamatay na siya. Ayan po, maraming tumulong sa pamamagitan po ng panawagan ng inyong Bukal Tres Mangkukang, tinulungan po natin. At kakatuwa, ngayon po, ayan, kita ninyo, tuyong-tuyo na ang sugat ni Nanay Chona at maayos na siya. Subalit muli siyang nananawagan sapagkat kailangan pa rin niya ng maintenance. Na gamot para po sa kanya pong maintenance sa kanyang sakit. Ayan. Yan po si Nanay Chona Andrade. Magaling na po. Maraming salamat po sa lahat na may butihing puso na nagkaloob ng kanilang tulong sa atin pong kababayan. Maraming salamat po. Okay, Nanay Chona, patuloy po kayong magpagaling sa inyo pong karamdaman at sa mga nais pong magpadala at magbigay ng kanilang tulong, maaari po kayong makipag-ugnayan sa kanila pong barangay officials or sa amin pong opisina sa Sangguniang Panlalawigan para po abot kamay na maibigay ang tulong sa atin pong minamahal na kababayan na si Nanay Chona Andrade mula po sa Barangay Mahunig, Gasan, Marinduque. At dito naman po tayo dumako Bukal. Noong October 10, 2024 sa Barangay Kawit, Buwak. October 2024? Parang 2022 din po siya. 2022 po. 2022. Sorry. October 10, 2022. Yan. Yes. No. So ito naman ay ito po, makikita ninyo, ito po si Baby Flavio sa Barangay Kawit sa bayan ng Buwak. At ang sakit po ng batang ito ay may butas po ang kanyang puso, payat na payat. Laging may sakit, laging dinadala sa hospital. Wala pong kakayahan sapagkat isa lamang pong katulong sa isang restaurant ang kanyang ina. At talagang hinihingi nila ng tulong ang batang ito. At pinuntahan natin ito at nagbigay tayo ng konting suporta at tulong sa bata. At pinanawagan din po natin ito na magpadala ng tulong yung mga nais na tumulong kay Baby Flavio. Panoorin natin ang short video. Magandang araw po sa lahat. Ito po ang inyong Bukal Tres Mangkukang ng lalawigan ng Marinduque. At kasama po natin ngayon, ito pong makina na si Nanay Christine at ang kanyang hawak. Ito po, itong baby 9-month-old. Ang pangalan po niya ay Spring Jumper. Ang danga ay si Flavio. Ito po, 9 na buwan, gulang. At siya po ay may mabigat na karamdaman at base po doon sa kanyang doktor ay mayroon pong butas ng puso at lamang ang white blood cell sa red blood cell. At ito lang po, kalalabas na nila isang buwan sa ospital. At ito kita po naman ninyo, buti nga masigla ngayon si Baby Flavio, pero ito po payat at maputla po ang kanyang balat. At narito po tayo, mga minamahal natin mga kabayan, mga kaibigan, lahat po ng mga may ginintuang kalooban at palapit po ang Pasko. Kailangan po ng tulong, suporta, pinansyal ng batang ito. At ang magulang po ay sadya pong humingi ng tulong sa inyo. Ang kanya pong asawa ay isa pong magulungan at ito pong kanyang ina ay katulong po sa isang restaurant. At Christine, pwede kang humingi ng tulong, manawagan tayo. At ito ay mapapanood ng maraming magbubuting kalooban at para madugtungan ang buhay ng munting anghel na ito. Manawagan kita at marami ang makikinig
at hipuin ang ating Panginoon upang kayo tulungan. Magandang hapon po. Ako po si Christine Kaindoy, taga-Balarin po. Nahingi po ako ng kaunting tulong po para sa aking pong anak na 9 months po. May butas po sa puso. Schedule niya po na follow-up check-up niya sa ngayong October 25 po sa Lucena, sa Mount Carmel po. Hindi pa rin po namin alam kung ano magiging resulta. Kung siya po ay magaling na or kailangan pong operahan. Kailangan din po namin ng panggastos, pamasahe po, tsaka pang maintenance po nito. Sana po ay matulungan niyo po kami. Kunting halaga lang po, mas malaking tulong na po para sa amin. Salamat po. Mga kaibigan, mga kababayan, Araw po sa inyong lahat. Narito naman po tayo sa barangay ng Kawit upang bisitahin po si Baby Flavio na isang batang may sakit sa puso. Ang kanyang puso ay merong butas. Yan po. Naririto na po si Baby Flavio ngayon. At ito po, kasama po natin ang kanyang nanay. Kamusta na po si Baby Flavio sa kayo? Alam mo po. Pero kayo pinagpapagyan Kamusta naman po? Ano daw po ang findings kay Baby Flavio? Ano daw po mga gagawin pa para tuluyan kami bumalik si Baby Flavio? ano po siya, bigyan po siya ng schedule ng operasyon. Kaya lang ay pwede pa po siya maisip. Wala po kasi ng space, kaya hindi po siya maisip. Pero abang po ngayon, bigyan na din po siya ng sa kanya. Record po na ng medical. Pero ganun pa man po, kahit po medyo may sakit si Baby sa puso, malakas naman po siya. Ano po? Malakas naman siya. Okay naman siya. Hi Baby! Kamusta ka? Say hi. Say hi. Maraming salamat po sa mga nag-aabot at sa mga gusto pa po sa darating po na operasyon ni Baby Flavio, kung siya po yung operahan man, hiningi po namin ang inyong panalangin para kay Baby Flavio. Ano po, tulungan po natin siya sa pamamagitan ng panalangin upang siya po ay tuloy-tuloy na gumaling at sa mga nais pong magbigay ng tulong upang tuluyan pong gumaling ang ating Baby Flavio. Narito po at ilalagay po namin ang kanilang GCash number sa kanilang medical Ayan. At nakita naman po natin ang update kay Baby Flavio. Siya po ay masigla na ngayon, maganda na ang kanyang pangangatawan, ngunit ang finding sa kanya ng doktor ay kailangan daw po siyang operahan sa darating na buwan ng Nobyembre. Bukal, sana po may panawagan din natin sana may panawagan muli natin ito sa ating mga kababayan upang patuloy po na maraming magpaabot ng tulong, pinansyal at panalangin para kay Baby Flavio. Oo, at ito nga, nakakatuwa, no? Ang laki na ni Baby Flavio. At yan ay binigyan din natin ng konting tulong. At siya ay ating bibigyan din ng ating medical assistance mula sa MAIF. Itong MAIF is Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. At pinasasalamatan ng inyong Bukal Press Mangkukang si Senator Bongo sapagkat binigyan niya tayo ng pondo sa MAIF na siya namang ibinamamahagi natin sa mga nahuhospital diyan po sa Lucena, particularly sa St. Anne at sa Mount Carmel. Nakakapagbigay tayo ng konting tulong sa pamamagitan ng guarantee letter na nagagaling sa Regional Office ng Department of Health. At meron na nga tayong pondo na ilalaan para kay Baby Flavio. At Joylyn, di ba, ang dami nating naibigyan na ng tulong. Nagbibigay tayo ng tulong sa ating mga kababayan na hospital.
Tapos dyan sa kabila na halagang 5,000, pinakamataas ang 50,000, 50,000. Tulong dun sa talagang walang pambayad sa hospital bill. Kaya malaking tulong ang ibinigay na tulong ni Senator Bongo. Mabuhay po kayo, Senator Bongo. At itutulungan po namin kayo sapagkat damang-dama ang inyong tulong dito sa lalawigan ng Marinduque. At ang inyong tulong ay pinagkakaloob din ng iyong bukal, Tres Mangkukan. At ito po ay ilan lamang sa mga tinulungan natin. Ilalagay natin lahat yan, ay ubos ang ating oras. Marami pa nating ipapakita na mga kababayan natin na tinulungan natin at nangangailangan pa uli ng tulong. At ito nga po, nanawagan ang magulang ni Baby Flavio sa ngayon pong buwan ng Nobyembre ay naka-schedule na po siya sa Philippine Heart Center para po sa kanyang operation upang sa kanyang patuloy na pagaling at lumaki at mabuhay ng matagal at masigla. So ipanalangin din natin si Baby Flavio at sa may mga kakayahan dyan na nais pa rin magpaabot ng kanilang konting tulong. Ang konting tulong makakapagdugtong sa buhay ni Baby Flavio. Makipag-ugnayan na po kayo sa Sangguniang Barangay ng Kawit, o sa ating tanggapan sa Sangguniang Panalawigan upang itulong kay Baby Flavio. So back to you, Christian. Ano ang ating sunod na At sa pagpapatuloy nga po ng pagbibigay ng ating pong tulong, lalo tigit po ng opisina ni Bukal Antonio Tres Mangkukang sa Sangguniang Panlalawigan. Nais lamang din po namin ipabatid sa inyo dahil ito po ay medyo related sa susunod po nating tatalakayin. Ito po yung Milestone Incentive Age na kung saan ang ating pong minamahal na Bukal Tres ay ang naging akda, ang nagbalangkas at nagsulong ng batas panlalawigan para sa kapakanan, benepisyo at pribilehiyo ng atin pong mga minamahal na mga senior citizen, ang ating pong mga lolo at lola. Ang edad 65, 70, 75, 80, 85, ganon din po ang 90, 95 hanggang umabot sa edad na 100 taon. At gaya nga po ng sinabi ko, mahal na mahal ni Bukal Tres Mangkukang ang ating pong mga senior citizen. Napakalapit yan sa kanyang loob. Kung kaya't may isa nga po tayong kababayan dito sa lalawigan ng Marinduque mula po sa Bayan ng Gasan, Barangay Matandang Gasan, na kung saan mismong pinuntahan ng atin pong mahal na Bukal Tres Mangkukang upang bisitahin sa pagdiriwang ng kanyang pong ika-100 taong gulang. Yeah. At educational assistance, buyan assistance na ating mga kababayan Marinduqueño. At ngayon po, isa po sa pagpapalooban natin ngayong araw na ito ay ang taga-barangay ng Matandang Gasan. Si Lola Emma Fabelia. At siya po ay ang kanyang edad, hindi po kayo maniniwala, 99-year-old na siya ngayon. At isa po siya sa beneficiaryo ng ating medical assistance, ang ating mahal na lola sa Matandang Gasan, Bayan ng Gasan. At narito po ang halagang 10,000 piso, tulong medical assistance sa ating lola. Lola, tanggapin mo ang iyong, yan, pwede mo kong bilangin. At ay papabukas daw, para gandang So, kita po ninyo, At yun ang isa natin si Lola Emma Fabelia, 99-year-old mula sa Barangay Matandang Gasan, na napagkalooban po natin ng halagang 10,000 medical assistance. At sabi ni Lola noon, Bukal, maraming salamat. May pambili na po ako ng gatas. May pambili na po ako ng gamot. Mabibili ko na po yung gusto kong pagkain. 99-year-old. At ngayong pong taong ito, 100-year-old na po si Lola. Makakatanggap na siya ng 80,000 mula 50,000 mula sa pamahalaang bayan, 80,000 mula sa provincial government at 100,000 mula sa national government for a total of 230,000 pesos. So yan po ang ating minamahal na Lola Emma Fabelia mula sa Barangay
Matandang Gasan. At katulad nga po, inuulit natin, ilan lang po yan. Ano po, isa lang po si Lola sa mga daan-daan nating natulungan sa medical assistance. At pinasasalamatan po natin ang ating pong Congressman Lord Alan Velasco at gayon din ang ating Tatay Gob Presby Velasco sapagkat yan yung pondo ng AICS, Assistance for Individual in Crisis Situation, na sa kanilang pagmamahal, at pagsuporta sa kanilang mga bukal. Kami po ang inyong Bukal Tres Mangkukang inapagkalooban din ng pondo upang tayo naman po ang mamahala kung kanino natin ito ipamimahagi o ibibigay. At isa nga po dito si Lola Emma Fabelia na nabigyan natin ng medical assistance. Okay po, Bukal. So, kaklaruhin lang natin, tatanungin lang natin kay Bukal. Ito pong pinagkaloob ninyo kay Lola Emma Fabelia ng Barangay Matandang Gasan na nagdiwang ng kanyang 100 taong gulang or 99 years old. Ito pong pinagkaloob ninyo sa kanya na 10,000 piso. Ito po ba ay kasama sa milestone incentive age na tinatawag do sa iyo pong sinulong na ordinansa or batas panlalawigan, o ito po ay personal mong tulong mula po sa iyo pong opisina sa Sangguniang Panlalawigan? Katulad ng banggit natin, ang pondo nito ay galing sa AICS na ipinagkaloob sa atin, nahingi natin sa ating napakabutihing Congressman Lord Alan Velasco at mula kay Tatay Gob Presby Velasco, at tayo naman ang namahala sa mga beneficiaryo na ating pinagkalooban. So iba pa yung milestone incentive question. Yan yung sinabi mo nga kanina na may food packs, at may cash assistance at the age of 90 and 95, 100 and 101. It's ibang batas ito, ibang programa ito. Ayan. So si Lola Emma Fabelia nabigyan natin mula sa ating medical assistance. Ayan, Lola Emma Fabelia, binabati ka po namin. Nawa po, habaan pa po kayo ng buhay at marami pang taon sana ang iyong maranasan. Ayan, at syempre shout out dyan sa mga taga-barangay Matandang Gasan. Ayan, mula po sa bayan ng Gasan. Joylyn? Kagaya nga ng nabanggit mo kanina, Christian, mahal na mahal ni Bukal Tres Mangkukang ang mga senior citizen. Kaya naman, noong taong 2022 din, nagpaabot ng tulong na tungkod naman si Bukal Tres Mangkukang kay Lola Carmen Montenegro sa barangay ng Buliasnin, Buwak, upang matulungan na makalakad ng maayos si Lola Carmen. Bukal, ano pong masasabi mo kay Lola Carmen na ngayon po ay talagang nakakalakad na siya ng paunti-unti? Oo nga, kasi talagang dahil sa ating pagmamahal at pagmamalasak, napakalapit sa puso ng inyong Bukal Tres Mangkukang ang ating mga senior citizens, ang ating mga lolo at lola. At isa, si Lola Carmen Montenegro mula sa barangay ng Buliasnin, ang napagkalooban natin, sa marami nating napagkalooban ng tungkod. Ayan, kita ninyo, nandiyan yung tungkod, meron tayong pinagkaloob na grocery pack kay Lola. Tuwang-tuwa siya, sa hindi na siya taga makalakad, nakaupo na lang siya noon, dahil meron siyang tungkod, nakakalakad siya kahit papaano doon sa kanilang veranda at nakakasilip na sa may kalsada. At ngayon nga, unti-unti na nakakalakad si Lola Carmen Montenegro. At nakakatuwa. Ilan lamang po ito sa ating mga lola at lolo na napagkalooban natin ng maraming tungkod sa unang distrito. At ngayon naman po, tayo naman po ay dumako sa alam nating isa sa mga pangunahing problema ng bawat komunidad, bawat barangay at bawat bayan dito sa atin pong lalawigan. Lalo tigit po pagdating sa usaping patubig or pinagkukunan ng tubig. Sabi natin, water is the source of life. Ngayon po, syempre po bilang ang ating opisina ay laging nakaalalay at lagi bumababa sa bawat komunidad at bawat barangay sa 3 bayan dito sa Distrito 1, syempre po, hindi po mawawala dyan yung pagkakaloob natin ng napakaraming tulong pagdating sa usaping patubig. At panoorin po natin ang short clipping video na atin pong ilan lang po sa natulungan natin mula po sa bayan ng Gasan at sa bayan ng Mugpog, bayan ng Buwak na napagkalooban natin ng Jetmatic pump. Panoorin po natin.
na barangay kagawad sa barangay ng Bahi sa bayan ng Gasan. Ano po, at dahil po, kasama natin, talaga itong ating mga kaibigan, at sa pong muna ito ang kagawad Oliver, narito, at tayo po ay magkakaloob sa kanila ng isang jetmatic pump para po sa isang purok. Anong purok yung tinawag? Purok dos po. Purok dos sa barangay ng Bahi. At ito ay isa pa lamang doon sa mga salima nilang iniiling doon sa kanilang barangay. Ano po, at narito nga, alam ko, malaki ang maitulong nito sapagkat kulang na kulang nga ang supply ng tubig na siyang pangunahing pangailangan ng ating mga minamahal na kababayan sa mga kabaranggayan. Kahit sa ganito ay makakatulong tayo ng maibsan ang supply ng pagkakaloob ng tubig sa kanila pong mga kabarangay. Kaya ito po, mga kagawad, Diwat Oliver, ito po ang ating pagtutulog sa inyo mula sa sarili nating pagsisikap, sa sarili nating bulsa. Ano po? At para po ito sa inyo. Salamat po. Ayan. So, bukal kami po yun sa biha po ng Sangguniang Barangay ng Bahi. Sa pumuna po ng aming buting Kapitan Felipe Samarita, buong puso po kami nagpasalamat sa iyo, talagang bukas palad na pagtulong. Ano po, ito po ay malaking tulong sa aming mga kabarangay, lalo minsan kakulangan kami sa tubig. So, God bless po, lagi bukal, at salamat po sa iyong talagang walang sawang pagsuporta sa aming barangay. Yun lang po. Ano po? At dito po tayo sa lugar, Tita Rosie Fernandez. At narito po ang ating mga, sa paligid ng ating mga kabarangay dito. At tayo po ay narito upang ating ipagkaloob itong kanilang kahilingan na jetmatic, ano po, pump, at ang kanilang jetmatic. Tita Rosie, kailan pa hindi nyo nagagamit yung, nakita ko dinaanan namin kanina yung kagalan yan. Ay talagang wala talaga na. Yung wala nang damat, tinaganan nyo yung luma na sila na ilang buwan na po, taon na po na wala na. Taon na. Hindi po yung nagagamit yun dahil wala kayong pump, ano po, wala kayong bomba. At Timba-timba lang. Timba-timba lang po kayo. Kaya po, Tita Rosie, alam ko matagal mo na ito. At narito na, alam po, ikaw yung ating pangako sa inyo para dito. Ilang bahay po nga lang na ang makakagamit ito rito? Ilang bahay po? Parang 10. Lahat po sa mga upo. Ay, opo. kahit yung mga nandyan, nagamit din. Kaya sa gitna. So may mga 20 bahay po, more or less. Mga 20 bahay po, ano? So mga kaibigan, 20 bahay po ang masasagpusyuhan itong ating ipinatuloob na jetmatic pump dito po sa isang purok dito sa Sinangan. At alam naman po natin na sa Kapitdagat, napakahirap po talaga ng malinis na tubig. Ano po? At sa pamagitan po nito ay patuloy po natin ibibigay ang basic services para po sa ating mga kababayan. Muli po, ito po ang inyong Bukal-Tres Pangkukan at kasama ko po si Tita Rosie at ang kanyang pamilya. Nariyan po, magandang umaga po sa inyo. Tita Rosie, anong iyong konting masasabi? Magandang umaga po sa inyo, Brother Tres. Kompleto po yun. Kompleto po yan. Salamat po at yung aming kahilingan ay andito na dinala po ninyo ngayon. Ito po talaga ay malaking tulong sa amin dito sa pamilya ng mga hugno dahil po talaga ay timba-timba lang po namin talaga po yung tubig. Kaya po napakaraming salamat po, maraming salamat po sa inyo. Brother Chris, Bukal, Pangkukan, sa lahat at dahil tinugon nyo na po yung aming kahilingan na ito po ay pinasasalamatan namin na buong puso po sa inyo. Gandang tanghali po sa inyo at narito po tayo sa barangay ng Pangi. Dito po sa Sitio Ilaya. Ano po, at dito po tayo kausap natin. Ito pong ating mga kabarangay dito sa pamumuno po ni Kuya Norman Handulong at ang mga nandito po nakatira sa paligid. At tayo po ay nagkaloob sa kanila ng isang bagong jetmatic pump. At kita po naman ninyo ito
Di na po nila magamit, sila na po talaga. Kailan pa po nyo ito di naggamit? Isang buwan na ba? Mahigit na po. Mahigit isang buwan na po ito. Opo. At sila po ay nagtungo sa ating tanggapan at nagsabi na kailangan nila dito at hirap na sila sa malinis na tubig. Ano po, at ang layo pa ng kanilang pinag-iigiban. At marami pong bahay dito, sa mahigit 10 bahay ang dito kumukuha ng malinis na tubig. At tayo po, dahil sa atin pong, sabi nga, ay totoong serbisyo at malasakit para sa ating mga kababayan na ilangan. Ano po, ay narito po, mula po sa ating sariling kakayahan, ito pong bagong Jetmatic Pump para po ma-replace dito po sa matagal ng nasira nila na Jetmatic Pump. Ano po? So narito na po, Kuya Norman, narito sa inyo, ito na po ang inyong kahilingan at dila na natin ngayon. Ano po? Happy New Year po sa inyo. Ano po? Ano pong inyong masasabi? Ano po? Kami pinagpapasalamat din ang sobra-sobra. Hindi po kami nagsisisi ikaw po ay binukusan. Talaga pong ito ay maasahan namin. Opo, at yung ating pong yubakan na dabuhan. Ayan. Nakakatuwa po ang sarap-sarap po ng pakiramdam. Kung yung alam po natin na nakapagbigay tayo ng konting tulong base sa ating munting kakayahan na muling mabigyan ng source ng water yung ating mga minamahal ng mga kababayan. Sapagkat sabi nga di baling walang kuryente, yung pa-brown out, pero wag lamang mawala ng tubig. Kaya naman talagang isa yan sa ating priority program. Kahit sarili nating bulsa, bumubunot tayo, bumibili tayo para mapalitan o mabigyan lang ng Jetmatic Pump ang ating mga kabarangay. Yan pong pinost natin yan. Ilan lang po sila sa nabigyan natin. Napakadami po nating mga komunidad, mga purok, mga pamilya, mga compound na nabigyan po natin ng tulong ng Jetmatic sa patubig. Ayan. At patuloy nga po ang opisina namin sa Sangguniang Panlalawigan sa pagbibigay ng serbisyo, ng tulong at lahat ng pwedeng ibigay at iabot ng amin pong opisina sa pamamagitan po at sa pangunguna ni Bukal Antonio Tres Mangkukang. And congratulations po sa mga nabigyan po namin ng Jetmatic sa pangunguna ni Bukal Tres at nagkaroon po kayo ng tubig sa inyo pong komunidad. At syempre po Bukal, eto, bago po tayo at malapit na po tayo magtapos sa atin pong programa, ngayon naman po, bago po tayo magtapos, pag-usapan naman po natin ang iyong panunumpa. Ayan, ang pag-pledge or pagsumpa or panunumpa ni Bukal Tres Mangkukang sa Partido Federal Bagong Pilipinas. Kukumustahin natin si Bukal. Bukal, bukas po ay start na po ng Certificate of Candidacy and Filing. Bukas na po ang pag-file ng mga ating pong mga aspirante at magiging kandidato para po sa ating pong midterm election, ang mayoral election and provincial and local election. Ngayon po Bukal, ano po ang nais mong sabihin at ipaabot sa ating pong mamamayan ng Distrito 1? Sa mga nagtatanong po kung tatakbo pa ba si Bukal Tres Mangkukang, tayo po ay muling tatakbo, lalaban bilang bukal ng unang distrito ng ating minamahal na lalawigan ng Marinduque. Lalaban po muli tayong bukal sa ilalim po ng Partido Federal ng Pilipinas. At ito po, kasama po natin dito ang atin pong Tatay Gob, Presby Velasco. At buo po ang team ng Partido Liberal dito sa lalawigan ng Marinduque. At alam po natin, matagal pa naman ang kampanyahan ng eleksyon, pero po atin pong dinideklara, official declaration ngayong araw na ito, na ang inyo pong Bukal Tres Mangkukang ay muli pong tatakbo sa pagkabukal ng unang distrito ng ating lalawigan ng Marinduque. At syempre po, kailangan natin si Bukal Tres sa unang distrito. Kaya suportahan, maagang pangampanya, pero sabi premature campaigning. Pero syempre, masaya at maraming natutuwa at maraming nagagalak
sa muling pagtakbo ni Bukal Tres bilang pagpapatuloy ng kanyang magandang layunin at hikayin at advokasya at pagpapatuloy na rin at pagpapalawig ng kanyang termino bilang bukal sa unang distrito ng lalawigan ng Marinduque. May natanggap ka pong invitasyon mula po sa ating pong mga senior citizen. Pwede niyo po bang talakayin ito sa amin ng bahagya, Bukal? Oo, atin po binabati at ngayon pong Oktubre, sa first week ng Oktubre, ay celebration po, pagdiriwang ng Elderly Filipino Week, dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. At ito po ay gaganapin sa Balar Events Place sa October 2. At merong tema na Senior Citizens Building the Nation, Inspiring Generations. At ang programa po ito, maghapon ito sa Balar Place. At mayroong 3 bahagi. Una po ay ang programa. Pangalawa ay part 2 ay anong kwento senior mo at testimony. Yan. At ang pangatlong bahagi ay ito pong napaka-famous na pageant ng ating mga lolo at lola, ang Gandang Lola at Kisig Lolo 2024. Yan po ay sa Balar Place sa October 2. So binabati po natin lahat ng ating mga lolo at lola dito sa lalawigan ng Marinduque para sa pagdiriwang ng Elderly Filipino Week Provincial Celebration. Bukal, dahil nalalapit na ang ating pamamaalam din sa ating programa, ano pa po ang iyong mga announcement at mga dapat abangan sa iyo ng ating mga tagapakinig, tagapagsubaybay at mga tagapanood? Nais po natin na manawagan lang din. At ako po ay nakikiusap doon sa mga tao na ginagamit ang ating pangalan upang makapandoko ng ating mga kababayan. Ginagamit po ang pangalan ni Bukal Tres Mangkukang upang makakolekta sa ating pong mga kababayan. At ito nga na nalaman natin at sumugod sa atin ang maraming magulang sa ating opisina sa Kapitolyo na kung saan ay sila ay humihingi ng lista para sa educational assistance kuno. Pinapahanap daw natin ni Bukal Tres Mangkukang. Nagpapalista raw tayo at may dalang mga form ng DSWD o ng biodata. Pinapapirma yung mga magulang para maniwala at sinasabi na tayo daw ang nagpapakuha. Ang siste dito, ang masama, sinisingilan ng halagang 80 pesos. 80 pesos po kada magulang para daw po pambayad sa documentary stamp. Alam po ninyo, nung isang taon, nasa mahigit na 1,000 kabataang estudyante ang nabigyan natin ng tulong sa educational assistance. At ni 1 sentimo, wala po tayong hiningi na pambayad daw sa documentary stamp. Kasi wala pong kasamang documentary stamp ang pagbibigay ng tulong sa educational assistance. At ang kailangan na pong requirements dyan ay itong certificate of registration, certificate of enrollment, itong valid ID, school ID ng estudyante, o kung mayroon pang bayarin sa kanilang statement of account, yun po ang hinihingi natin. Valid ID ng bata. Yan lang po, wala pong mga documentary stamp na hinihingi. Kaya po, sa atin pong mga kababayan, na ginagamit ang pangalan ni Bukal Tres Mangkukang, wag naman po, kasi wala po tayong ginagawang ganyan. Sa ating pong mga kababayan, pag po may manghihingi sa inyo, wag po kayong magbibigay. Pwede naman po kayong dumirekta at pumunta sa opisina ng inyong Bukal Tres Mangkukang upang magtanong sa mga ganitong klase ng programa. Huwag po tayong paloloko, at huwag po kayong maniniwala sa mga tao na ginagamit si Tres Mangkukang para sa kanilang sariling kapakanan. Yan lang po yung ating final announcement sa programa natin ngayong araw na ito. So, Christian, Joylene, nandito na, dumating na tayo sa punto na tapos na ang oras ng ating pangalawang programa. Christian, ang programang at syempre po, bago po tayo tuluyang magtapos sa atin pong
programa. Binabati po natin ang ating pumuli mga tagapanood at mga tagapakinig mula po sa Barangay Antipolo, Sangguniang Kabataan ng Barangay Antipolo, SK Chairman ng Barangay Pinggan, SK Chairman ng Dawis, SK Chairman ng Banot, SK Chairman ng Uno, SK Chairman ng Bakaw Ibaba, SK Chairman ng Barangay Dos, SK Chairman ng Bangbang, SK Chairman ng Masiga, and special mention po sa CEO ng Scientech, si Mr. Israel Lenasa. Joylyn, baka may gusto kang batiin, and ikaw din po, Bukal, baka po may gusto kayong batiin bago po tayo tuluyang magtapos sa atin pong programa. Binabati natin lahat ang ating mga nakikinig ngayon, nanonood sila, no? Ang ating mga toda, yung mga toda natin sa Bayan ng Mugpog, Bayan ng Buwak at Bayan ng Gasan. Hello po sa inyong lahat. Again din sa ating mga jeepney drivers and operators. At nandyan din po, syempre, ang ating napakasipag na Vice President ng SK Federation ng Bayan ng Gasan, si SK Chairperson Chris Ivan Candelaria ng Barangay Uno sa Bayan ng Gasan. Maraming salamat sa iyong panonood, Tutoy Chris, Tutoy Ivan. At muli po, isa na namang makabuluhang talakayan ang atin pong napag-usapan at natapos ngayong hapon pong ito. Muli po, ito po ang programang Aksyon! Tulong! Solusyon! Ito po ang Discartres! Ito na yung mga kabataan na mababago ang buhay. Maraming pamilya ang sabihin natin ay maaring maipagmalaki ang kanilang mga anak na nakatapos ng pag-aaral at maiahon sa kumunoy ng kahirapan ang kanilang pamilya. Ay narito po mula po sa ating sariling kakayahan. Ito pong bagong Jetmatic Pump sa ating Lola. Tanggapin mo ang iyong yan. Numanto pa dito sa ating barangay na programa nating Mahal na Bukaltres. Yung sa kanila, Ang maganda po na ginawa ni Bukal na ulit na mabuhay ang pamumuhay ng araw sa mga kabataan ko. Pang yung kanyang pinangako noong siya umaangat na lang. Kaya masaya kami, natutuwa kami at bumalik siya.